Okay. Sir, regarding dun sa recommendation nyo na to implement blended learning amid extreme heat or extreme weather, hindi po ba hindi ito yung first time na may klase during summer at matagal na pinag-uusapan yung El Nino. Yeah. Pero bakit po parang hindi po ba napaghandaan? Bakit until now hindi ideal for dry season yung mga classroom sa ating bansa? Actually, isa sa mga natutunan natin sa pandemic ay yung blended learning, no, or distance learning, no. Any related question? Share. Sir, paano makakabawi po yung mga areas ngayon na nagsususpend ng klase? Under the department order ng DepEd, pwede silang mag-remedial classes. Na, sir. Anyway, welcome to the club, sir. Thank you. He is the chairman of Committee on Ways and Means and Committee on Basic Education. Let us all welcome Senator Win Gatchalian. Hi, sir. Good morning. Thank you, Sally. Good morning to everyone. Magandang umaga sa lahat. Okay. Sir, regarding dun sa recommendation nyo na to implement blended learning amid extreme heat or extreme weather, hindi po ba hindi ito yung first time na may klase during summer at matagal na pinag-uusapan yung El Nino. Yeah. Pero bakit po parang hindi po ba napaghandaan? Bakit until now hindi ideal for dry season yung mga classroom sa ating bansa? Actually, isa sa mga natutunan natin sa pandemic ay yung blended learning, no, or distance learning, no, sa ibang terminology. At ito yung isang natutunan natin at ginawa natin during the pandemic. So ang ibig sabihin, kahit na mayroong pandemya, may bagyo, may lindol, or ganitong kainit ang panahon, ang pag-aaral ng bata pwede ipagpatuloy sa pamamagitan ng blended learning. At sa ngayon, ginagamit pa rin yung tinatawag nating self-learning modules. Hindi yung pinalitan even after the pandemic kasi kung matatandaan natin, next year may bago tayong curriculum. So habang inaantay natin yung bagong curriculum, ginagamit pa rin ngayon yung self-learning module. So in other words, kung ang principal magdedesisyon na i-cancel yung klase, pwede pa rin mag-aral yung bata sa bahay gamit yung self-learning modules niya at pwede pa rin sila gumamit ng let's say ng internet, no, kung mayroong maganda yung internet connection sa kanila, pwede sila mag-aral gamit ang internet, o pwede rin yung tinatawag nating asynchronous. Ito yung rini-record ng teacher yung pagtuturo niya at pwedeng panoodin ng bata sa YouTube at or sa Facebook Live. So pwedeng gawin rin yun. So ang ibig sabihin, merong flexibility ngayon ang mga guro natin, ang principals natin na pumasok sa blended learning at naging institutionalized to, no. Ang Department of Education nag-issue ng department order sa blended learning. Ang may decision diyan ay ang principal. Kaya ang panawagan ko sa ating mga punong guro, wag nilang ipilit na pumasok ang bata sa eskwelahan, lalo na nakita ko sa ibang lugar tulad sa Cagayan, umaabot ng 44, 45 degrees ang heat index. Ibig sabihin na nararamdaman ng bata ay 44, 45 degrees. Kung ihambing natin to sa lagnat, ang lagnat is 37 So nararamdaman ng bata is 44, 45. So lampas sa lagnat tong nararamdaman niya. Kaya wag ipilit dahil baka mag-dehydrate yung bata, baka marami tayong nababasa na nagko-collapse yung bata dahil nga sa extreme heat. But some of your colleagues are saying na mas effective at mas nakafocus ang estudyante kung nasa eskwelahan unlike kung nasa bahay. So is it about time, sir, na talagang to make sure na yung mga classroom sa mga schools in the country talagang yung climate resilient, ready for dry and rainy season? Ang totoo naman na sa sistema natin, mas epektibo pa rin ang face-to-face learning. Kaya talagang nung pagtapos ng pandemya, isa sa mga tinulak natin magbukas kaagad ng eskwelahan natin. Pero
isa rin sa mga kumbaga isa sa mga hindi magandang nangyari sa pandemya, naurong yung school calendar natin. Kung matatandaan natin, in 2020, nagbukas ang eskwelahan, October na eh. At dahil dyan, ang break, o yung tinatawag nating academic break, tumatapat sa July or even August. No? So, nagkaroon na ng pronouncement ang Department of Education na ibabalik nila dahan-dahan to the original April-May summer break ang academic calendar. So sinusuportahan natin yan. In fact, 88% ng ating mga kababayan gustong ibalik sa dating academic calendar. Dahil unang-una nakasanayan na natin yan. At pangalawa, kahit mainit, pwede kang sa bahay doon ka lang, pwede kang mag-electric fan o mag-aircon, hindi ka pwedeng pumasok ng eskwelahan. So sir, bang mga public schools ngayon, well-ventilated, may mga, hindi ba kakayanin doon na may aircon or... Well, aminado tayo, Selly, na almost 99% ng public schools natin walang aircon. No? I think only a few, yung mga science high schools, yun lang ang may mga aircon. Pero aminado tayo na almost 99% ng public schools natin walang aircon. May electric fan in courtesy ng mga PTA, pero alam natin sa ganitong 45 degrees kahit electric fan hindi kakayanin. Isingaw kasi mabigat eh. Tsaka yung sa mga nakausap pong ibang mga parents natin, mga PTA, yung pagpunta at yung pagbalik kasi mga bata naman hindi naman sila wala naman sasakyan yan, no? So iba naglalakad sa ating sa tanghaling tapat at dahil doon sa paglalakad napakainit. So marami rin parents concerned sa mga anak nila dahil nga napakainit ang panahon. So sir, yung recommendation nyo na blended learning, case-to-case basis o better ho na i-implement nationwide? Case-to-case basis. Yan naman ang kagandahan nung department order ng DepEd na very flexible depending on the situation. In fact, ang LGU mayroon ring boses, may decision rin ng pwede rin magdesisyon ng LGU na gumamit ng blended learning. Alam ko some provinces katulad ng Iloilo, they're studying kung dapat buong probinsya ay mag-blended learning for now dahil napakainit. In fact, nabasa ko rin ang Iloilo magde-declare ng state of calamity dahil grabe ang El Nino sa kanila. No? So in other words, may mga lugar talaga na grabe ang init. Pero may mga lugar naman na kaya pa naman katulad dito sa Metro Manila. Pero sir, hindi nga ho kakayanin na magkaroon ng budget allocation to make sure na magawing air condition na ho yung mga realistically, Selly, may hirap, no? Mahirap in the immediate future. Yun lang nga, doon sa mga kagaya ng science school dahil yung mga estudyante doon ay medyo may kaya, nakakabili sila ng sarili nilang aircon doon. Pero majority ng eskwelahan natin, public schools natin ay electric fan pa rin ang gamit. Any related question? She. Sir, paano makakabawi po yung mga areas ngayon na nagsususpend ng klase? Under the department order ng DepEd, pwede silang mag-remedial classes. So for example, nag-cancel sila ng klase, pwede silang mag-remedial classes. Ang importante, makumpleto nila yung 200 days of schooling, no, under the law. Yun ang pinakamahalaga. So kung nag-cancel ng klase, pwede silang mag-remedial classes ng 1 o 2 araw para lang makakatch up yung bata. So ganun yung sistema natin sa pagkakansela ng klase. So kumbaga sa sir, hindi pwedeng sabihin na malaki yung nami-miss din because of the class suspension. Meron tayong batas na nagsasabi na dapat in 200 days tapos ang academic calendar. So, pag hindi mo natapos in 200 days, pwede yung ma-push back depende sa sitwasyon. Like for example, if you remember dati, ang kalaban naman natin, baha. No? So, kung bumabaha naman dahil sa matinding ulan,
na-extend ng 1 week or 2 weeks ang academic calendar. Iliko ko lang ng konti kasi we're talking about children. Paano po yung yung sa teachers naman? And also, kasi sabi nyo nga kanina, yung face-to-face, hindi na rin ganun halos magiging effective because of the weather. Dahil yung focus din ng mga Tama. bata, di ba? Correct. So, paano naman yung mga teachers, sir, and yung other workers? Ano Yeah. yung nakikita nyo? Typically, pag nagkakaroon ng class suspension, pati mga teachers pinapauwi, lalo na nga kung ang case ay matinding init, pinapauwi na rin yung mga teachers natin. Dahil, yun na nga, no, mainit kasi sa loob ng eskwelahan. So, isa sa mga dapat ring ihinto muna ng mga principals natin ay yung mga outdoor activities, no? Kung matatandaan natin, I think last year merong mga cases tayo na buong klase nagkaroon ng problema o maraming nahimatay dahil sa outdoor activities. Pero kasama kasi sa pag-aaral ng bata yung outdoor activities eh. So that's why nga talagang dapat na iurong yung calendar natin to the previous calendar dahil yung previous calendar natin hindi tumatapat sa peak of the summer, no? By mid-March tapos na yung eskwelahan eh. So pagpalo ng April, wala nang pasok, no? Nasa option na ng mga pamilya kung gusto nilang magbakasyon o sa bahay lang, at least hindi na napapuwersa yung bata mag-aral. Pero sir, yung pagbalik sa dati na school calendar, gradual yan. Gradual, no? Kasi hindi pwedeng biglain dahil kung bibiglain yan, meron tayong 1 year na walang break. No? So, yung time frame ay 2 years. I think by school year 2025, no? Makakabalik na tayo sa original calendar natin. No? But the good thing is, nag-umpisa na yung transition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.